Mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Nandito tayo para ipakita natin kay Bongbong Bangag na yan na yung galit natin. So ngayon umuulan na, di ba? Nalala niyo yung sinabi niya na imbis na pag umulan, iipunin daw yung tubig para sa tagtuyot, kakailanganin daw natin yun. Utangin na naman, oh. Di ba? So ngayon, Marcos, tatlo kayo. Marcos, nawawalan na ako ng boses. Please lang, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mag-resign ka na! So ngayon, nandito na kami para ipapakita sa iyo, Bongbong Marcos. Nagsalita na si Saltico. Yung mga may saltik sa panunungkulan ng gobyerno, huwag na kayo magtago. Nagsalita na yung pangatlo nila, Bongbong Marcos Bangag. Hanggang dito na lang. Ating ipinaglalaban na matagal na ay nakikita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigil habang hindi natin nalulubos ang ating tagumpay para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng bawat pamilyang Pilipino. Mga kababayan ko, sa pagnanakaw nila sa flood control, hindi lamang kinabukasan ng ating mga anak ang kanilang ninakaw. Ninakaw na nila sa atin ang ating dangal na makapamuhay ng isang pangkaraniwang tao. Narito po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Muntinlupa at karamihan sa kanila ay nabibilang mamaralit ang taga-lungsod ng Muntinlupa na hanggang ngayon ay hindi nabibigyan ang tamang pagtingin ng ating pamahalaan. So mga kababayan ko, akin po sinasamo sa inyo ang panahong ito kailanman ay hindi na natin dapat palampasin. Sapagkat ang panahong ito ay panahon na ng tunay na pagbabago para sa ating mga mahihirap sa mamamayang Pilipino. Ganon din po sa ating mga kasamang pulis. Narito, nagpapasalamat kami sa inyo kami inyong binabantayan sinuprotektahan. Sa Malacanang, nakita ko po sa Facebook, napapaikutan na ng barikada. Alam niyo po ba, nakita ko na yan, napanood ko na yan noong 1996. Ang Malacanang ay punong-puno ng barikada. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kaya punong-puno ng barikada yan para hindi makatakas yung nasa loob. Mga kababayan ko, ako po ay hindi na magpapakahaba ng aking sasabihin. Ang gusto ko lang ay ating sabay-sabay na sabihin. Ito po, 3 beses. Papangunahan ko kayo, Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Maraming salamat resign! Para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng mamamayang Pilipino.
Manipula kayo. Maging ganun din ang mga sibilyan sa pagboto natin. Hindi natin binubusisi, hindi natin kinikilakis, hindi natin sila binabalido. Bagkos pag nakita natin sila ay kilala. Tayo ay katulad ng mga artista, ating hinahangaan. Pero hindi natin sila binubusisi, hindi natin sila kinikilala, hindi natin sila binabalido. Anong ginagawa natin? Pag sila ay kumandidato doon sa posisyon na hindi natin alam na mayroong mga taong nasa likod ng kanilang interest, na samantalang yan ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan din na manipulahin sila, at tayo naman ang mamanipulahin nila dahil tayo ay nakakandidato. Tayo ay buboto pala. Tayo ay buboto sa mga taong hindi natin kilala lubusan. Dahil nakita natin sila ay kilala, tanyag at popular. So yan ang isa sa mga kapangyarihan. Ang pangalawang kapangyarihan ng isang manipulasyon ay ang salapi. Ang salapi, maski yung mga pulis na nandyan, ay kaya yung pasunurin at kaya yung palikutin sa palad ng sino mang may interest. Gusto ko lamang kung mayroong gusto sa inyo magsabi na mahaba aking sinasabi, pagpupulin ko. Pero gusto ko lamang ipaunawa sa inyo na nagagamit din tayo ng mga taong hindi natin alam. Bakit? Sa pagboto natin, uulitin ko, pag bumoboto tayo, yung mga binoboto nating mga tao, hindi natin kinikilatis, hindi binubusisi, hindi binabalido. Dahil kilala at may salapi. Yun yung kapangyarihan ng isang manipulasyon. Pangalawa, influensya. Kapag may kapangyarihan ka, may influensya ka. Tama, mali? Tama, mali! Natutuwid kayo, kaya tayo napagluloko. Tama, hindi? Dahil kayo, tayo, pag may nakita tayong salapi na kinakaway, nalilimutan natin ang ating obligasyon. May obligasyon tayo, may kapangyarihan tayo. Ano yun? Ano yun? Walang nakasagot. Article 2, Section 3. Saliksikin nyo na nga lang na ngayon. Article 2, Section 3. Supremacy of civilian authority. May karapatan tayo. Yun yung ating karapatan. Yun yung kapangyarihan natin na busisiin sila. Pero anong ginagawa natin? Ngayon, doon sa influensya na yun, napapasunod tayo dahil natatakot tayo dahil sila ay nasa poder ng kapangyarihan. Tama hindi? Bakit tayo matatakot na samantalang tayo ang nagtalaga sa kanila o nagbigay ng pansamantalang kapangyarihan dahil limitado lamang ang kanilang pag-upo? Bakit tayo natatakot? Dahil sa influensya. Ito ang pinaka-masaklap sa lahat. Kapag may influensya ang isang taong ibinoto natin, magkakaroon niya ng koneksyon. At yung koneksyon na yan, ang siyang magiging dahilan para gamitin yan na ito ay manipulahin tayo. Yan ang sangkap na sinasabi ko ng manipulasyon, kaya nagkakaroon ng korupsyon. Sa bagay, hindi natin namamalayan yan dahil hindi natin napagtutuunan ng pansin. Dahil tayo ay abala at ngayon lamang tayo nakakatipon-tipon sa ganitong pagkakataon. Ang hingi lang namin mga kapulisan, kaming mga mamamayan ay sumusunod sa saligang batas sa pamamagitan ng Article 3, Section 4. Ulit-ulitin ko yan, Article 3, Section 4. At alam